Hello, good morning. Good morning po. Hallelujah. Morning, Lord. There are two or three gathered in the name. Yes. Praise be. Tayo pong mag-umpisa. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord God Jesus, nandito muli kami sa bahay-sambahan. Inataas namin ang iyong banal na pangalan, O Lord. Pinupuri ka namin, O Lord. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming gabay. Kayo ang lahat na aming sinasandigan. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. Ama, kami po nagpapasalamat sa buong linggo ng aming pamumuhay. Pinapasalamatan namin ang lahat na yung mga gabay, buhay, kalusugan, pagpapagaling, higit sa lahat. Nagagawa po namin ang iyong kalooban, Lord God. At naway manatili kami magampanan ang pagsunod ng iyong kalooban. Lagi mo nawa, nandito ang iyong banal na Espiritu na siyang nagsasalita sa amin. At naway maunawaan namin, naway marinig namin ang iyong mga salita, Ama, para maintindihan namin at magawa namin ang iyong kalooban. Ama, nihiling namin kung paano kami manatili ang closeness namin sa iyo, ang relation namin sa iyo, Ama, ang pinakamahalaga upang kami, hindi kami maligaw. Ama, bigyan mo kami closeness, clarity, at saka yung malalaman namin na kayo ang nagsasalita sa amin, na inuulit mo hanggang maunawaan namin, katulad ni Samuel na tinawag mo siya ng 3 beses. Sa una, sa pangalawa, hindi niya maintindihan kung sino ang tumatawag sa kanya. Ngunit ginamit mo si Elijah na siyang nagsalita, baka tinawag ka ni Lord. Kaya naintindihan niya. Ganun nawa sa amin, Ama. Kung ano man yung mga kuling sa bawat isa, Ama, ipaunawa mo po sa amin. Kung hindi namin maintindihan, gamitin niyo po ang iyong mga anak na magsalita sa amin, Ama, upang kami po ay makapanatili sa iyo, Ama. Kung ano mang mga hindi mo po gusto sa amin, Ama, ipaunawa niyo rin po sa amin. Sapagkat sa mga panahong ito ngayon, napakarami po ang nagliligaw sa iyong mga anak. Kaya naway makapanatili kami, sapagkat sinabi mo, ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay siya lamang ang maliligtas. Kaya kami natatakot, Ama, na baka balang araw kami ay maligaw. Kaya paunawa mo bawat isa sa amin. Panatihin mo, palakasin niyo ang aming mga pananampalataya. I-level up niyo po kami. At ma-discern po namin ang iyong banal na Espiritu na siya nag-guide po sa amin. Kaya napakahalaga ang iyong banal na Espiritu na siyang nag-guide sa amin upang kami magiging ganap, upang kami magiging righteous, upang kami makaganap ng iyong mga inuutos sa amin. Kaya, Ama, sa araw na ito, nawa naintindihan namin ang iyong banal na salita. Kung ano-ano ba talaga ang kuling sa bawat isa sa amin, sapagkat narito kami upang
gawin namin ang lahat ng kalooban mo. Ganon din po kung kami ay makapunta diyan sa itaas, sa iyong kaharian mo, ay ganon din naman ang gagawin namin, ang iyong kalooban. Kaya dito pa lang, Ama, turo niyo sa amin upang kami ay mabihasa. Turo mo sa amin ang lahat kung ano ang dapat namin gawin. At Ama, sa mga kapatid na wala dito ngayon, hinihiling ko po, Ama, na ingatan niyo po sila na makarating dito at patawarin niyo po ang mga nakakalimot o lumalamig, Ama, naway pabalik niyo po dito ang kanilang pananampalataya na mag-init muli, Ama, sapagkat sinabi mo kayo'y darating, malapit na. Kaya iyan ang kinakatakutan ko. Sapagkat hindi namin alam ang aming bukas, hindi namin alam kung kailan kayo darating. Kaya Ama, paalala niyo po sa mga kapatid namin. Alam namin na mahal niyo rin po sila. Kaya Ama, panatilihin mo na ang iyong banal na Espiritu na siyang mag-guide din sa kanila, Ama. At ang aming pananampalataya, i-level up niyo po, Ama. At sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay dito, Ama, gisingin niyo po ang kanilang mga damdamin, gisingin niyo po ang kanilang pananampalataya na nakaayon sa iyong kalooban, Ama. Ibigay niyo po ang banal na salita na siyang pupukaw at siyang dadaanan at gawing salita mo ang manguna lagi sa amin. Kaya sa magang ito, nais namin na kayong nawa po magitna, linisin yung bawat puso ng bawat isa. Patawarin niyo po kami, Ama. At kung ano mang mga karamdaman, mayroon man kami ang makiniklim namin in the name of the Lord Jesus Christ. Sapagkat sinabi mo, lahat ng mga karamdaman ay pinagaling mo na. Noon pa, 2,000 years ago. Pinagaling mo na ang lahat. Ikiklaim lang namin ang lahat ng aming mga kagalingan. Kaya pinapasalamatan namin ang lahat ng kagalingan, kalakasan, Ama. Ama, sa umagang ito, nais namin magpasalamat sa iyo in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po. Yes. Praises. Praises to you, Lord Jesus. Yes, Lord. Lift your name on high. Lord, I love to see your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death away from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, we are, Father. Lord, I love to see your praises. And I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death away from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death away from the cross to the grave.
trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. Night and day, I see your face. Long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on roads unknown. I trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my one desire, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on roads unknown. I trust in you alone. I trust in you
aming pagtitipon, Panginoon na ng Diyos. Inahandog namin sa iyong patuloy na papurihan at pasalamatan ka sa iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat sa walang sawang awa at pagkalingan mo sa bawat isa. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa upang kami ay pagkabay mo sa amin upang kami makadalo sa pagtitipon ito, Panginoon. Panginoon, karunungan ang aming tinadalangin sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang puso at isip namin upang lahat ng mga salita na iyong ibibigay sa amin ngayon ay aming magamit sa araw-araw patuloy. Panginoon, basbasan niyo po lahat ang mga nanonood sa araw na ito at sa mga bahay, sa kanyang mga bahay, Panginoon. Sa lahat ng mga struggle na aming naranasan lang, ang liwanag mo, Panginoon, ang aming nakikita, Panginoon. Yes, Jesus. Nasa bawat patak ng aming luha at hirap at sakit, Panginoon, hindi kami mawawalan ng pag-asa sapagkat ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas, ikaw ang aming pag-asa, at ikaw ang kasagutan sa lahat ng aming problema. Ikaw ang lumalaban sa lahat ng aming laban, sa lahat ng pagsubok sa amin. Lord, i-anoint niyo po, Panginoon, si Pastor sa lahat, sa kanyang mensahe ngayong araw nito. Patuloy, pagpalaan kami na tatanggap ng inyong mensahe. Dakila ka, Panginoon, pinupuri ka namin ngayon at magpakailangan. Ang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito yung maano siya. Siya nagdito lang. Minsan ipagano kaya. Mabiyayang araw sa ating lahat, mga kapatid. At purihin natin ang Diyos sa araw na ito. Ito sa ating mga scripture, mga kapatid, ay babasahin ko po sa inyo yung verse na sinabi po dito sa kasulatan, dito po sa dito sa Colossians chapter 1, sa ating mga kasulatan. In Colossians 1, at ito po yung ating mababasa, mga kapatid, sa verse 5. Okay, verse 5 ng Colossians 1. Sabi po rito, dahil sa pag-asa, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Okay, sabi po rito sa verse, sa English po ang nakalagay, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of the truth of the gospel. Yan. So, mga kapatid, purihin natin ang Diyos sa maliit na talatang to na mabigyan natin ng mabigyan po natin ng explanation from the Bible itself. So, mga kapatid, ang pinakamahalagang bagay po na dapat nating malaman sa panahon ito ay kung ano ba ang mensahe ng Diyos. Amen po ba? No? Yung message ng Diyos, ito po yung dapat na maging priority ng mga nag-worship, ng mga pumupunta sa church. No? Baptist ka man, or Pentecostal ka man, or ano man ang iyong faith, kung Kristiyano ka, mahalaga, mga kapatid, na malaman natin ano ba yung message ng Diyos, hindi lamang sa sekta natin, di ba? Kundi hindi lamang opinion ng pastor yung maririnig natin o yung doktrina ng isang sekta, kundi ano ba yung message ng Diyos
sa panahong ito. No, yun yung mahalaga po, no? Kasi mga kapatid, maraming message na pang-personal eh, no? Which is hindi naman natin dapat ipagsawalang bahala din yun kasi mahalaga yun. Pero yun nga po, bukod sa personal nating buhay na hinihil ng Diyos, ano rin po yung message niya sa pangkalahatan, no? For us din, no? Bilang mga believers as a church. At bilang mga tao din po na nangangailangan din po ng ng tinatawag na comfort, no? Kaaliwan, mga kapatid, no, sa panahong ito. So, ako po naniniwala ang mensahe po ng Diyos ay pang-individual at pangkalahatan. Naniniwala po ba kayo ron, no? May message ang Diyos sa atin bawat isa. At meron din siyang message sa atin collectively, no, bilang tayo. So, ito po yung gospel, mga kapatid, no? Ang gospel po, narinig ko nga minsan yung yung paliwanag ng isang sekta ng isang Sabadista, yung Church of God. Sabi nila na ang gospel iisa lang naman yan. Hindi naman iba-iba yan. There is only one gospel. So mga kapatid, alamin natin, no, ano ba yung mga aspeto ng gospel na ito na makikita natin sa Bible. Alamin natin yung yung gospel na binanggit ng Panginoong Jesucristo sa aklat ng mga gawa. Sa Gospel of Matthew. Basahin ko po sa inyo to, no, yung nakasulat sa Matthew chapter 4. Okay, basahin natin yung verse 23. Ito yung makikita natin. Sabi rito, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga nila, ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So mga kapatid, eto po, no, may isang rito, yung unang sermon ng Panginoong Jesucristo na kanyang binitawan sa Galilea. Ang mga tao sa Galilea, mga kapatid, tandaan natin, hindi lang po mga Hudyo ang mga tao roon, no? Ang Galilea po, ito po ay nasa norte ng Israel, no? Pag kayo po pumunta ng Israel ngayon, pupunta kayo sa bandang Hilaga, makikita nyo po mga kapatid, no, ayon po sa kwento, ayon sa history, sa kasaysayan partikular, ang Galilea po ay lugar ng mga tao na sari-sari ang mga lahing nandun. Ang mga tao doon ay ganito, may mga Assyrian, may mga Indiano, may mga Arabo, may mga iba-ibang lahi, mga kapatid, no, nasa Galilea. At ito yung lugar na sabi nga natin, lahat halos ng mga lahi nandun, no? Parang siya lugar na hindi lang Hudyo ang mga tao. Dito ang Panginoong Jesucristo nangaral siya, no? Bagamat maraming Hudyo nung panahon na yon, pero sabi nga natin, ang Galilea po ay iba't ibang taong nandun. Ano yung sinabi niya sa mga tao doon, mga kapatid, no? Ang sabi niya, ipinangangaral niya ang ebanghelyo ng, the gospel of the kingdom. So, mga kapatid, may pag-aaral na ginawa na ito daw gospel of the kingdom, sinasabi nila na ito daw ay particular sa mga Hudyo, sa Jewish people. Bakit kaya? Kasi, sabi ng ibang scholar, ang inaabangan ng Israel ay kaharian nila. Inaabangan nila yung dynasty na nawala, yung kaharian nila, yung monarchy nung panahon ni David na tinatawag nila na golden age, no? Gininto ang panahon nila yon. So, ang sabi ng mga Hudyo, ito yung hinihintay nila. Kaya po, sabik sila sa pagdating ng Anointed One, no? The Anointed One, yung tinatawag sa Jewish na Messiah. Inaabangan nila kasi itatatag ng Messiah ang kaharian ng Diyos. So, mga kapatid, no, taliwas ito sa ginagawa ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi, pag inaabangan natin yung Messiah, ang madalas nating salubong sa Kanya, Merry Christmas, mga ganun, dumating na ang Messiah, maligayang Pasko. Di ba, ganyan, no? Parang cycle ng tradition ng Christianity. Ginagawa natin, mga kapatid, na actually, ang Messiah, pag sineselebrate ng Christian world, madalas, mga kapatid, wala na tayong paki sa second coming, no? Ang ginagawa ng karaniwang church, yung mainstream, ang ginagawa na lang nila ay, pag December, alalahanin natin yung Messiah dumating. Pag March naman, April, pinako siya sa cross, mag-celebrate tayo ng Mass o kaya ng Holy Week, ganyan. So, tingnan nyo mga kapatid, no cycle, di ba?
ang Messiah ay ina-approach ng mga tao, traditionalism na lang. Di ba? Ito yung tradisyon, ay yung Messiah dumating, ganyan. Pero alam niyo po sa Israel, iba. Bakit mga kapatid? Kasi ganito, sa Israel po, pag dumating ang Messiah sa kanila, yung anointed one, yun ang first time na ma-encounter nila ang Messiah. Di ba mga kapatid? Kasi ang totoo no, nang dumating ang Messiah, bulag sila eh. Di ba mga kapatid, ang sabi ng Romans, bulag sila. Hindi nila nakita ang Messiah. Ang nakita nila, impostor na Messiah, hindi ang tunay na Messiah. Ngayon, ang mga hintil, tulad natin, bukas ang mata natin, no? Binuksan ng Diyos yung paningin natin para malaman natin yung Messiah. Ang problema, ang ginawa ng Messiah, hindi nagtatag ng kaharian sa kanila. Naintindihan niyo po, no? Pero sinabi niya yun in advance. Di ba mga kapatid, sabi niya, repent, sabi ng Messiah, dahil ang kingdom ng Diyos itatayo. Pero alam natin na hindi pa yun ang time para itayo. Tama ba mga kapatid? Pinaghahanda niya lang ang tao, no? Kasi ang dala-dala ng Messiah nang dumating, hindi kaharian na aktual. Tama po ba? Hindi political. Tama ho ba? Hindi ito interpretation ng tao na kaharian. Kundi alam natin, it speaks about spiritual. Tama ho ba? Spiritual na kaharian mga kapatid. No? Si Pablo, nag-gets niya po yun. Eto may patunay, no? Nag-gets ni Pablo yung ibig sabihin ni Jesus. Romans, basahin natin. Ito ang mababasa natin, no? Dito sa Romans 14, tingnan nyo po, ano ba yung sinabi ni Pablo pagdating sa kingdom of God? So, hindi niya binanggit yung theology ng mga Israelita o ng mga Hudyo. Ang binanggit niya ito, Romans 14 verse 17. Okay. Romans 14 verse 17. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo. For the kingdom of God, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. So, hindi ito tungkol sa material, no? Kasi tayo, pag nag-iisip ng kaharian ng Diyos, material ang iniisip natin. Tama ba? Ang iniisip ng tao, pag kaharian ng Diyos, lahat busog. Tama ho ba? Lahat masaya. Mayroon tayong pinuno na nagpapasaya sa atin, lahat tayo ay may good time, no? So, walang problema. So, hindi pala yun, no? Nang dumating si Jesus, nag-introduce siya ng kingdom na spiritual. Sabi ni Pablo, the kingdom of God is not meat and drink. Tingnan niyo po, si Pablo, hindi siya hintil. Tama ba? Isa siyang Hudyo. At si Pablo, alam niya na naghihintay ang Israel ng kaharian ng Diyos na aktual. Pero mga kapatid, naisip ni Pablo na hindi pa panahon. No? Ang sabi niya, ang kaharian ng Diyos sa panahong ito ay hindi yung iniinom o nilalamo natin, no? Na malasing tayo sa kasiyahan sa lupa. Ang sabi niya, it's about righteousness. Anong sabi ni Pablo? Ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa katwiran. Ibig sabihin, pagiging matuwid. Diba? So, ang kaharian ng Diyos, itong mga kapatid ay kaharian na kung saan ang mga tao po ay magiging matuwid. Yan ang ibig sabihin niya, no? Ang mga tao po ay magkakaroon ng peace, kapayapaan. At ang mga tao sa panahon ng kaharian ng Diyos, ang sabi ni Pablo, magagalak. Di ba mga kapatid? Pero, ito ba ay sa laman? Ito ba ay sa interpretasyon ng tao? Well, ang sabi ni Pablo, it's about the joy, the righteousness, and the peace of the Holy What? Ano po ang sabi? Of the Holy Spirit, of the Holy Ghost. Ibig sabihin, eto mga kapatid, no? Ang mabuting balita, kailangan pala maintindihan muna natin sa spiritual na kalagayan. Amen po ba? Mga kapatid, yun muna. Kasi po ganito, ang problema ng tao hindi politikal. Tama ba? Ang problema ng tao, mga kapatid, hindi korupsyon. Uugatin natin. Tanungin natin, bakit may corrupt? Tama ho ba? Bakit may problema ang personality natin? Bakit psychologically tayo ay nagde-deteriorate? Di ba? Bakit tayo mga kapatid ay selfish? Ano bang problema? So, kahit ang gobyerno natin matino, mga kapatid, no? Hanggat ang mga tao po, di ba mga kapatid, at ang mga nakaupo din, actually, sa totoo lang, no? Walang matino. Walang matino, mga kapatid. Lahat tayo deteriorated. May problema tayo, no? Pinipilit lang natin kasi may biyaya sa atin. Pero ang totoo po nun, ang sabi ng Bible sa atin, walang mabuti sa atin. No? Kaya mga kapatid, no, eto, no, sabi ng Panginoon sa atin, ang kailangan ng tao,
mabigyan tayo ng paunang lunas. Amen po ba? At ano po yon? Ang Holy Spirit. Kasi mga kapatid, etong Holy Spirit na to, ang magbibigay sa atin ng liwanag kung ano ang gospel, kung ano ang kaharian ng Diyos, kung ano yung dapat na maging kultura natin sa kaharian ng Diyos. Hindi muna ibinaba ng Diyos. Napansin niyo po, no? Hindi niya muna ibinaba. Kailangan ang tao handa. Di ba kaya nga sabi niya, repent. Di ba, no? Repent. Repentance, ibig sabihin, baguhin yung inyong kaisipan, baguhin natin yung ating pananaw. Kasi ang kaharian ng Diyos darating. Mga kapatid, may tanong ako. Nakinig bang Israel sa panawagan ng Panginoong Jesucristo na repentance? Di ba mga kapatid, hindi sila nakinig? Tama ko ba? Ano pong nangyari kasunod? Dumating ba ang kaharian ng Diyos sa kanila? Actually, eto, dumating ang pagbagsak sa kanila. Naintindihan niyo po? After mga kapatid umakyat si Jesus sa langit, pag-apak, siguro bibilang na lang tayo ng after, kasi ganito, 30, 40, 40, 50, 60, 70. After 50 years, sumigit kumulang. Ang Israel po ay sinalaki ng Roman Empire. Naintindihan niyo mga kapatid, bumagsak ang bansang Israel noong mga bandang 70 AD. Ibig sabihin po, ang kanilang bansa ay nawala. Nabura sa mapa. Mga kapatid, at ang buong Israel po ay ikinalat sa buong mundo. Sila po ay nawala bilang bansa. So mga kapatid, hindi kaharian ng Diyos ang dumating sa kanila. So mga kapatid, alam natin, di ba ang sabi ng Bible, the kingdom of God is about, di ba ano sabi ni Pablo? Righteousness, peace, and joy. Hindi nila yan tinanggap. No? Rejected nila ang message ng Holy Spirit. Sino ba ang pinasukan ng Holy Spirit sa Jordan River nang may i-baptize doon? Na ang pangalan ay, sino po ba? Yung anak ni Mary, yung panganay niya, sino po? Ang Panginoon natin, Yeshua, di ba? Bumaba ang Holy Spirit. Sabi ng Panginoon kay John the Baptist, pag bumaba na yung Holy Spirit, pag binaptize mo na, siya ang Messiah. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, ang message ng Diyos nandoon sa Messiah, dapat ang Israel nakinig nung time na yon. Bulag sila. Tama ho ba? So, ikalawang bagay, ano ba ang gospel nang dumating na sa atin? Mga kapatid, di ba? Kasi rejected ang gospel sa Israel. Nang dumating sa atin, ano ang paliwanag ni Pablo? Kingdom po ba yung gospel na yon? Basahin natin yung Acts, aklat ng mga gawa. Okay, may mababasa tayo sa chapter 20. Ito yung gospel na dinala sa church ng mga Gentiles. Ang mga Gentiles po, hindi sila Israelita, hindi sila Jewish, pero galing ang church sa Israel. No? Doon pinanganak sa Jerusalem. Doon tayo galing ang church. No? Ang origin ng church, doon sa aklat ng mga gawa, mababasa natin ang simula ng church noong araw ng Pentecostes. Anong sabi ni Pablo? Ano ba yung gospel na ipinaparinig sa atin ng Holy Spirit? Basahin natin yung 24. Okay, Acts 20:24, ang sabi, datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na sa akin ay, nawari sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan. At ang ministeryo na tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo, ano po yung term na ginamit ni Pablo? Na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So mga kapatid, mayroon tayong makikita na aspeto sa gospel, no? Sabi ng Panginoon kanina po nung siya ay nagpipreach, di ba? Ang gospel ay it's about the kingdom of God. Amen po ba ron? Pero paglipat sa atin, mga kapatid, hindi preach ang gospel ng kingdom, kundi yung isang aspeto ng gospel. Ano pong gospel to? Ang sabi, the gospel of the grace of God. So bakit mga kapatid? Kasi ganito yan. Ang kingdom sa Israel nakasentro. Naintindihan niyo po? Pero ang gusto ng Diyos sa ating mga hindi Israelita, magkaroon tayo ng unawa sa tunay na Diyos. Amen po ba? Magkaroon tayo ng unawa, mga kapatid, no? Tayo ay maligtas. Yun po yung pinaka-term doon, ano? Gusto ng Diyos masave tayo kasi ang totoo po nun ganito. Nang ang Diyos magpakilala sa mundo, di ba mga kapatid, matapos na ang tao ay magkasala, ang tinutukan lang ng Diyos mula kay Adan hanggang sa lahi ni Adan, hanggang kay Abraham, ay partikular na lahi. No? Ibig sabihin po, isang partikular na lineage.
Ibig sabihin po, kung titingnan nyo, di ba ang Bible, mga kapatid, mahalaga ba sa Diyos ang yung tinatawag na lahi? Alam niyo ho ba na mahalaga sa Diyos ang lahi? No? Kung bakit, mga kapatid, sa Bible po, kung iuunawain niyo ang Bible, makikita niyo na tinitrace ng Bible kung saan galing ang isang tao. Nakita niyo po? Kasi mahalaga sa kanila yung lahi. So siguro, naiinip kayo pag pumunta kayo sa Chronicles, pumunta kayo sa Genesis, makikita nyo na may lineage, di ba? Generational lineage. Pastor, bakit mahalaga yon? Sa ating panahon na to, wala na tayong paki doon. Tama ba? Si Pastor John ay anak ni Paquito Borela, si Paquito Borela, anak ni ganito, anak ni si ganito. Natitrace nila kung nasaan ka. Alam ng isang Israelita noong araw, mga kapatid, kung kanino ka galing. Hanggang sa unang tao, matitrace mo kung saan ka galing. Ganun katindi, mga kapatid. Alam nila sino ang pinakalolo mo, saan ka galing na lahi. Tanong, bakit kaya? Kasi, mga kapatid, alam nyo kung bakit? Bakit gusto din ng Diyos na ma-preserve yun? Para, mga kapatid, matrace ng Israel na talagang ang Diyos ang nagpipreserve ng kanilang generation. Ibig sabihin po, nakafocus lang ang Diyos sa isang bansa. Ganun, mga kapatid, no? Ibig sabihin, ang Israel mapalad kasi nag-focus lang ang Diyos sa lahi nila, noong time nila. Noong time ng matandang tipan, Alam nyo, nakakalungkot yung verse ng Bible, Alam nyo kung bakit? Ito, mga kapatid, kung bakit tayo dapat matuwa, Dapat tayong malungkot, mainggit sa Israel, bilang tao, pero dapat din tayong matuwa. Bakit? Ito, si Pablo po may sinabi. Samahan nyo kung mga kapatid. Tingnan nyo, Ito po, sana mamula tayo dito, May sinabi si Pablo dito, Ephesians 2. Tingnan nyo po, Okay. Ephesians 2, Efeso chapter 2. Okay. May sinabi si Pablo, mga kapatid, sa chapter 2. Basahin ko po yung yung verse 11 to 12. Okay. Tingnan nyo po, paalala niya to sa mga Kristiyanong hintil, Sabi niya, kaya nga alalahanin nyo, kayo noong una, mga hintil sa laman. Tinatawag na hindi kayo tuli, sabi. Tinatawag kayong hindi tuli ng mga tuli. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ni Pablo dito, Kasi, mga kapatid, ganito, noong araw, ang tuli lang ay ang Israel. Okay, nakikinig po ba? Lahat ng lahi sa mundo hindi circumcised. Kasi ang circumcision, simbolo ng covenant ng Diyos. Mga kapatid, naintindihan niyo po, Hindi lang siya ginagawa ng tradisyon o kultura o ng nakalakhan na nating sistema sa tinatawag na sexual culture ng mga lalaki, Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang mga tao noong araw hindi tuli, ang tuli lang ay ang Israel. So anong sabi niya? Kayo noong unang panahon, di ba sabi niya, mga hiwalay kayo kay Jesus. Sabi ni Pablo, hiwalay kayo sa Messiah, hindi kayo kabilang sa bansang Israel. So, nakikita niyo pinagmamalaki pero ni Pablo yung bansa niya, tama ba? Kahit ni-reject nila ang Messiah, pero ang Israel kasi, tinutukan talaga ng Diyos na bansa yan. At ang sabi niya, kayo mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako, wala kayong pag-asa at wala kayong Diyos. Nakita niyo pong sabi ni Pablo, nang hindi pa tayo nakakarinig tungkol kay Jesus, wala tayong Diyos. Godless ang mga tao, mga kapatid, di ba, pastor, may mga Diyos ang tao noon? Tama. Yung mga Diyos na kinikilala ng mga tao bago dumating ang panahon ni Kristo, yung mga Diyos na yun, mga kapatid, ay psychological projection natin. Di ba? Yun ang interpretation ng mind natin. Ibig sabihin po, kayo mga kapatid, tanungin ko kayo, nung wala pa tayong alam sa tunay na Diyos, sa palagay niyo po ba ilan ang Diyos ng Pilipinas? Sige po. Ilan po ang Diyos? Marami tayong tawag sa Diyos. Di ho ba? May sinasabi nga sinasamba ang puno. May ganun sa noong araw, ang puno, Diyos. Sa India, matindi, Kasi sa India, ang baka, parang ginagawang Diyos. Ang daga, may templo pa sila sa mga daga. So, ang pinakamatindi sa Egypt noong araw, ang araw ay Diyos. Kaya nga may pagsamba sa araw. Alam niyo ho ba, mga kapatid, na ito yung ang araw, yung solar, yung nag-iisang araw na nakatutok sa planeta natin,
Isa ito sa mga pinakamatinding dinodiyos, no, ng lahat ng kultura noong araw. Ang Egypt, ang Mayan, ang mga Peruvian, ang ancient culture, sa kanila, ang tingin nila, sun is God. Sinasamba nila ang araw. Mga kapatid, may tanong ako, bakit ganon? Bakit ganon yung pananaw natin? Kasi mga kapatid, di ba, wala nga tayong pagkaalam eh. Tama ho ba? Kung sino yung totoong Diyos. Pero sa atin, dahil may fear ang tao sa kalikasan, ginagawa nating Diyos ang nature. Di ba mga kapatid? At ang pinakamatindi, di ba, ang tao ay, ano po? Sige, ang tao ay ginagawang Diyos din. Tama ho ba? Kasi sa Egypt, ano ang paraon? Ano ba ang paraon sa Egypt? Isa siyang Diyos. Sinasamba. Kaya mga kapatid, tingnan nyo, pag ikaw paraon ka, di ba ikaw paraon, tapos may katulong ka, kadalasan nga daw dyan ganito eh, pag namatay ang paraon, kawawa yung katulong. Papatayin din yun. No? May ganon. Kasi para masamahan mo yung hari sa paglalakbay niya sa kabilang buhay. So kasama ka. Diba, no? So, goodbye din sa'yo. Parang ganun, ano? So, mga kapatid, ang Diyos, diba? Ang pananaw ng tao sa Diyos, maraming Diyos. Tama ba? Psychological ang projection natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, no, sabi ni Pablo, noong araw talaga, wala kayong Diyos. No? Pero may tanong tayo, nakilala ba natin ang tunay na Diyos? Opo, no? Partikular, ito ang sabi ng John. Tingnan nyo po, basahin natin ang Juan. Okay, anong sabi rito? Okay, John chapter 1. Okay, tingnan mga kapatid ang sinasabi ng Bible dito. Okay, John chapter 1. Basahin natin yung verse 18. Okay, ano ang sabi rito? Okay, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yan ang problema, no? Hindi natin alam na may Diyos. Ang tao noon, alam niyang may Diyos, pero hindi niya nakikita ang Diyos, so may interpretation sa Diyos. Pero anong sabi rito? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala tungkol sa tunay na Diyos. So mga kapatid, ibig sabihin po, ang naging daan, mga kapatid, no, ng mga hintil, tayo para makilala natin na may tunay na Diyos pala, meron palang Diyos, partikular, mga kapatid, na totoo, no, authentic. Di ba mga kapatid, no? Tunay na Diyos. No? Ibig sabihin, pinakilala siya nino. Sino po nagpakilala sa atin sa tunay na Diyos? Sino po? Sino ang Mesaya? Anong pangalan niya? Jesus. Siya nagpakilala. Di ba ang sabi, ang anak, siya ang nagpakilala kung sino ang totoong Diyos, kung sino ang tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, si Kristo po, tama yung kanyang claim eh, tama ba? Tama yung claim niya eh, nasabi, anong sabi niya? I am the way, di ba? I am the truth, I am the life. Kasi ang knowledge sa Diyos, malalaman mo lang sa anak. So mga kapatid, no, may tanong tayo. Kilala mo ba si Jesus? Di ba? Gaano mo kakilala si Jesus? Kasi mga kapatid, ganito, walang saysay kung kilala natin si Jesus mentally. Wala pong saysay yun. Walang saysay kung kilala natin si Jesus traditionally. Walang saysay po yun. Wala ring saysay kung kilala natin si Jesus sa fellowship lang ng mga tao. Wala pong saysay yun. Mahalaga, malaman natin si Jesus personally. Sino siya sa'yo? Di ba? Kilala mo ba siya? Kasi mga kapatid, doon nagkakatalo, no? Ang pagkakilala kay Jesus ng isang tao. Kasi mga kapatid, ang daan patungo sa Diyos, kay Kristo lang, walang iba. Alam niyo po, naalala ko, no, may isang kilalang ateista na hindi naniniwala sa Diyos. Isang British scientist at pilosopo, si Bertrand Russell, no? Kilala siyang mathematician at napakatalinong tao nito. Sabi niya, ganito, may dalawang relihiyon akong nirerespeto. Sabi niya, ang Buddhism at ang Christianity. Pero sabi niya, naniniwala ako kay Buddha, pero sa tingin ko, sabi ni Bertrand Russell, naniniwala ako kay Siddhartha Gautama, pero sa tingin ko, mas mataas si Jesus sa kanya. Kaya may tanong tayo, bakit ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos, bakit sa kanya mas mataas si Jesus kaysa kay Siddhartha Gautama? Well, mga kapatid, simple lang. Kasi si Siddhartha, bago namatay, ang sabi niya, hanapin niyo yung liwanag. Kasi ako hinanap ko. Si Jesus, ganito ang claim niya. Ako ang liwanag. Di ba mga kapatid? So sabi ni Bertrand Russell, mas matindi tong claim ni Jesus. Kaya sabi niya, mas pinapanigan ko to. No? Pero
I don't believe in God. Hindi siya naniniwala sa Diyos, no? Pero the principle itself speaks to us. Na mga kapatid, no, ang nagpapakilala sa atin sa tunay na Diyos, walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid, no? At eto po, no, sabi ni Pablo sa atin, ang gospel sa atin ay biyaya. Sabihin nyo nga po, biyaya. Yon. So, ano to mga kapatid? No? Ano ba itong biyayang ito? Well, mga kapatid, basahin natin yung Colossians. No, meron tayong pabasahin po ng verse sa Colossians. Okay, ito po, let us see. Okay, Colossians, okay. Okay, basahin natin yung verse 26. Okay, Colossians 1, verse 26. Okay, hanggang 29. Okay, hanggang dito tayo muna mga kapatid. So eto, naniniwala po ba kayo mga kapatid sa misteryo? Okay, no? Na may mga bagay na hidden na hindi natin alam. Amen po ba? Hindi natin alam. O parang ganito po, bigyan ko kayo ng idea, no? Pag sinabing hindi natin alam, parang ganito. Pag tayo po ay nakikinig ng sermon, okay? Ang naririnig natin mga kapatid ito, yung naririnig nyo yung aking boses, tama ho ba? Naririnig nyo yung salita, tama ho ba? Pero may tanong ako, ano bang kahulugan ng sinasabi ko? Di ba kayo ang nagbibigay ng interpretasyon? Di ba mga kapatid, di ba? Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng isang nangangaral, o kapag kayo nakikinig kahit kanino, alam nyo ba na ini-interpret natin yon? Hello, nakikinig po ba? Ini-interpret natin yon, di ba? Hindi tayo nakikinig lang ng raw. Hindi raw material pag pumasok sa isip natin yung salita. Tama ho ba? Ini-interpret natin. O may tanong ako, tama kaya yung interpretation nyo sa napapakinggan nyo? Di ba? Kasi mga kapatid ganito, no? Sa Bible, kasi ganito, ang nagsasalita, may interpretation din. Nakikinig po ba kayo? So, sa atin mga kapatid ganito dapat. Huwag kang mag-interpret kapag ang Diyos ang nagsasalita. Naintindihan niyo po? Kailangan kang makinig. Kasi mga kapatid, maraming nasa church, ini-interpret ng mga listener ang salita ng Diyos. Pero ito yung palaki doon. Hindi mo kailanman maiintindihan ang salita ng Diyos kapag ininterpret mo siya sa talino mo. Naintindihan niyo po? Ang Diyos kasi pag nagsalita, mayroon siyang hidden interpretation. Naintindihan niyo? Naalala niyo po ba yung 10 utos na dumating? O may tanong ako, ilan yung utos na dumating kay Moises? Yung isinulat sa bato, ilan? 10. O may tanong ako, ilang utos yung naisulat sa Bible? Ilan mga kapatid, yung nakasulat sa Biblia, higit sa 10. Nasa 600. 600, may particular yan eh. Basta mga 600, more or less. Ganon kadami mga kapatid. Yung 10, yun yung makikita natin na narinig sa Diyos. Pero mga kapatid, yung nakasulat sa Biblia, marami. Di ba? Marami ang utos. So, ibig sabihin po, yung nakita natin at yung totoong nilalaman ng kasulatan, makikita natin yung lalim. Naiintindihan nyo po? No? Makikita nyo po yung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Diyos dito. Parang ganito mga kapatid, di ba? Tingnan nyo po kung bakit malalim ang sinasabi ng Diyos. Di ba may sinabi ang Diyos sa 10 utos? Ito magbigay kayo ng isang simpleng utos. Ganito. Huwag kang papatay. Okay Tingnan nyo to Sige, anong interpretasyon nyo doon? Huwag kang papatay. Thou shall not kill. Di ba sa normal na tao, ang ibig lang sabihin nun, ang ibig sabihin ng Diyos, huwag akong mananaksak, huwag akong mamamaril, huwag akong magmumurder. Di ba ganon? Pero tingnan nyo, ano ang sabi ng Panginoon sa kahulugan nun? Ano ibig niya sabihin doon? Ang sabi niya, tingnan nyo ang mapuot sa kapatid. Sige, ano sabi ng Panginoon? Ang magtanim ng puot sa kapatid. Ano sa Panginoon yun? Ay isang pagpatay. Di ba mga kapatid? So, tingnan nyo kanino interpretation yun? Sa atin ba? Hindi. Galing sa Diyos yun. Di ba?
Yun ang ibig niya sabihin. Pag sinabi niyang huwag kang papatay, ang ibig niya sabihin noon, inuugat niya na ang pagpatay, hindi doon sa actual mong pagpatay na ginawa. Tama ba? Doon ka lang kasi makukulong kapag may pinatay ka. Pero di ba mga kapatid, walang nakukulong kapag nagtatanim ka ng galit sa kapwa. May nakukulong ba doon? Sige po. May nakukulong po ba? Wala. Pero tingnan nyo ang batas ng tao, iba saan? Sa batas ng Diyos. Sa Diyos po, pag nagtanim ka ng puot, nang wala namang cause, tingnan nyo walang dahilan para magtanim ka ng galit. Diba? Baka ikaw ay na-offend lamang, diba? Pero baka nasagi lang yung ego mo. Pero nagtanim ka ng puot at kinamatayan mo yon. Sa palagay niyo po ba, maliligtas ka? Sige po. Puro galit ang loob mo? Bakit mga kapatid, ano ang kaso mo sa Diyos? Murderer. Diba? Lord, wala akong pinatay. May pinatay ka. Wala akong pinatay, Lord. Tingnan niyo po yung record. Wala akong sinaksak, wala akong binaril. Hindi, may pinatay ka. Diba? Namatay ka na may puot. Sa kay ganito, kay ganito. Di ba napansin niyo mga kapatid na iba? Napansin niyo mo ba? Di ba no? Iba yung ating interpretation sa interpretation ng Diyos. Tama ho ba? So mga kapatid, di ba? Mag-ingat tayo sa ini-interpret natin, di ba? Kasi ang Diyos, siya ang mag-interpret, di ba? Kung ano ang ibig niya sabihin. Sige, basahin natin yung Colossians. Itong sabi niya, Colossians 1:26. Tingnan niyo ang tungkol sa gospel, no? Sabi niya, ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. So, ito po yung lalim ng gospel. Sabi rito ni Pablo, sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa mga hintil. Mga kapatid, hinto tayo. Okay, ito yung problema. Ang Israel po ba, banal na bansa? Sige po. Banal po ba sila? Well, hanggang ngayon alam nyo banal sila. Bakit? Anong tawag natin sa Israel? Holy Land. Okay. Mga taong banal to. Bayan ng Diyos. Okay. May tanong tayo. May alam ba sila tungkol kay Jesus, sa totoong Jesus? Di ba wala? So, bakit mga kapatid, bakit wala silang alam? Bakit po? Kasi sa simula pa lang, sige. Sa simula pa lang ay, rejected na. Tama ho ba? Kaya mga kapatid, ganito. Mag-ingat tayo ng nire-reject. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, baka mamaya, mensahe ng Diyos sa atin, nire-reject pa natin. Tama ho ba? Kailangan makinig talaga tayo lagi sa Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong mga kapatid, passive pagdating sa pakikinig. Kasi baka mamaya, may pinapasabi pala ang Diyos at hindi ka alert. Di ba no? Hindi ka alerto. Di ba? Kaya nga gusto ng Panginoon, be ready always. Di ba sabi niya? Kasi baka mamaya, lumampas na yung grace at hindi ka na nakahabol. Di ba? Anong sabi ni Pablo? May hiwaga na sinabi ang Diyos, hindi sa Israel, kundi sa atin. Tama ho ba? So anong hiwaga yon na hindi alam ng Israel? Tuloy natin ang pagbasa. Ang sabi rito mga kapatid, na ito'y si Kristo, tingnan niyo po yung pagle-level up ni Pablo. Ito'y si Kristo na nakanino po? Anong sabi, ano yung pagkakagamit ni Pablo ng salita? Na ito'y si Kristo na nasa inyo. Okay mga kapatid, no? Ito yung gulpi di gulat sa lahat ng relihiyon ngayon, no? Christ in you. Kasi mga kapatid, alam nyo, ayaw ng dyablo na maintindihan ng mga Kristiyano ang kahulugan ng Christ in you. Naintindihan nyo po ba? Ayaw niya yan. Kasi mga kapatid, ang gusto ng dyablo, ang Kristo ay nasa labas natin. No? Ayaw niya nung nasa loob, no? Kasi doon tayo mababago talaga. Tingnan niyo mga kapatid, no? Maintindihan niyo to. Hangga't wala sa loob si Kristo, di ba sabi nga natin kung mentally lang alam mo si Jesus, sa idea mo lang, di ba? O sa emotion mo lang, hindi pa rin yun yung Kristong nasa iyo. Hindi pa rin yun. Okay mga kapatid, ito tandaan niyo po, ito yung sakit ng ibang mga kapatid natin sa Pentecostal, no? Ang tingin natin kapag tayo ay emotionally nagwo-worship, ang Holy Spirit nandun. Well, hindi ko sinasabing wala doon o hindi, no? Pero may mga instances na emotion lang pala yun. Nakikinig po ba tayo? Mga kapatid nakikinig, di ba? Hindi ko sinasabi na huwag tayo mag-praise and worship. Ang ibig lang natin sabihin,
marami ang nag-a-approach sa Diyos ng emotion lang. Pero hindi yun basis para masabing si Kristo yung nasa inyo. Diba? Kasi ang number one basis, mga kapatid, tandaan natin ha, ang number one basis kapag nasa iyo ang Panginoon, kapag wala ka na sa church. Nakikinig po ba? Sino kapag nasa bahay ka? Nakikinig po? Sino ka kapag kasama mo yung mga katrabaho mo? Tama ho ba? Sino ka? Mga kapatid, ang patunay na si Kristo yung nasa iyo, kapag may bagong buhay na nasa iyo. Hello, nakikinig mga kapatid, no? May bago. Di ba? Binago ka. Di ba? Hindi pinag-uusapan lang na nag-worship tayo every Sunday, di ba? Kasi ang worship sa Diyos, nagsisimula ng Lunes. Mga kapatid, doon talaga. Di ba? Ang worship kasi sa Diyos, ang ibig sabihin po nun, you are worshiping God, hindi lamang collectively. Ano po ba ang tamang worship, mga kapatid? Ano sabi ng Romans 12? Di ba? Ano sabi ng Romans 12, verse 2? Do not be conformed to this world. Di ba? Pero ano sabi ng verse 2? Present your bodies as a living sacrifice. Di ba? Di ba? Ibig sabihin, ang pagpipresent sa Diyos ng sarili, hindi lang every Sunday yun. Tama ba? When you pray to the Lord, ano ginagawa natin? Ano yung pinipresent mo sa Panginoon pag ikaw ay nagpipray? Yung sarili natin, tama ho ba? Mga kapatid, and every day we are praying, tama ho ba? So, ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, eto yung pagsambang karapat-dapat. Di ba sabi? So, ang pagsambang mga kapatid, buhay pala yan, tama ba? Hindi pala ritual, hindi lang pala to music, di ba? Hindi lang pala nasa church tayo, tama ba? Ang worship pala sa Diyos, yung buhay natin, kung sino tayo, di ba? Kaya mga kapatid, ang pinakagusto ng Panginoon, Christ in you. Kasi doon lang tayo mababago pag si Kristo ay nasaan, sir? Pag nasa loob natin. Doon lang talaga tayo mababago, mga kapatid. No? Paglabas si Kristo sa atin, hindi yon yung Christianity itinuturo ng Bible. Naintindihan niyo po? Kaya eto naman mga kapatid yung ginagawa ng kaaway no, sa gospel. No? Ganito po, medyo ano lang to, no? Madalas ang Christ in you, ini-interpret ng New Age ngayon, ha? Ng New Age. Mga kapatid, ano ba? Pastor, ano yung New Age? Ito yun, ang New Age ay, ito'y proposal ng mga churches at ng mga nasa iba't ibang religion na magkaroon ng unity ang lahat ng faith, no? Okay. Na kung saan mga kapatid, I'm not against unity, gusto ko yun. Pero, pag ang unity ay may kasinungalingan, ayoko. Ayoko ng unity ganon. Parang ganito, kadalasan sa atin, ito mga kapatid, di ba, galing tayo sa mga church na may nakalagay na united, tama ba? Nagkakaisa. Pero, alam niyo po sa Bible, nakikinig po tayo. Sa Bible, ang unity kasi ay hindi ito unity ng tradisyon na pinagsama-sama lang. Okay? Ang unity na sinasabi is about the truth. Dapat doon tayo united. Okay, eto mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng idea sa Christ in you. Mag-ingat tayo sa Christ in you na salita. Okay. Kapag ang nagsasalita ay hindi alam ang kahulugan nun. Kasi may mga tao po na ang tingin nila, yung Kristo po na itinuturo, yung Christ na sinasabi, ay hindi yung Kristo na pinapakilala ng Bible, kundi yung ating kamalayan. Intindihan niyo po? Yung ating kamalayan. Well, mga kapatid, itama natin yan kasi ganito. Alam niyo, ito yung totoo, Okay, lahat ng relihiyon sa mundo, may alam ba sila sa tunay na Diyos? Sige mga kapatid. May alam ba sa tunay na Diyos? Okay, dalawa ang sagot. Meron at wala. Okay. Sagutin natin yung unang sagot. Bakit meron silang alam sa tunay na Diyos? Kasi mga kapatid, mayroong batas na pang-espiritual na nilagay ang Diyos sa tao. Intindihan niyo po, yung sinasabing moral law. Nasa loob ng tao yan. Ano man yung faith mo. Di ba? Sino ka man, Buddhist, Muslim, nanindihan nyo, Kristiyano ka man, may moral law sa loob ng tao. Nilagay ng Diyos yan. So yan yung contact natin sa Diyos. Ang tanong, yung moral law, sino ang nag-e-energize ng moral law? Sino po ba? Okay mga kapatid, ito yung sagot natin dyan. Ang nagbibigay ng operation sa moral law, tandaan natin, yung espiritu natin. Naintindihan niyo po? Yung ating spirit. Okay. Pupunta tayo sa psychology.
Sabi ng isang psychologist, si Carl Jung, etong sabi niya, ang soul at ang spirito sa kanya iisa lang. Hindi ano po hindi ito hindi ito magkaiba, pero sa kanya iisa lang. May ganun siyang pananaw. Okay, ganito. Sabi ni Carl Jung, ang espiritu natin ang kumukonekta sa Diyos. Okay. Maganda 'yon, di ba? So mga kapatid, eto tanong. Sapat ba 'yon para malaman mo ang tunay na Diyos? Di ba hindi? Kaya ang sagot natin, hindi din. So, lahat ng tao may alam sa Diyos, pero hindi 100%. Tama ho ba? May certain percent lang. Pero, sabi ng Bible din mga kapatid, lahat ng tao ay walang alam sa Diyos din. Kasi nga, umaasa lang ang tao sa kung anong espiritu lang mayroon tayo. Tama ba? Yung capability lang ng ating espiritu yung ginagamit natin. Nakikinig po ba tayo? Yan ang ginagawa ng relihiyon ngayon. Nakikinig ba mga kapatid, di ba? Ito yung problema. Okay. Sabi ng Bible sa atin, ang born again lamang ay kapag pumasok ang isang foreign spirit na tinatawag nating Holy Spirit sa tao. Itatabi ng Diyos ang kanyang Holy Spirit sa espiritu mo. Nakikinig po? Okay? Para malaman mo yung tunay na Diyos. Makilala mo siya. So, pwede mong malaman ang Diyos na hiwala yung Holy Spirit, espiritu lang yung gamit mo. Bakit? Kasi ang espiritu natin galing sa Diyos. Tinatakan niya yan ng moral law. Kaya alam natin yung moralidad dahil sa espiritu nasa atin. Pero, di ba sir, hindi nga kompleto yan, di ba? Bakit mga kapatid? May stain tayo ng kasalanan. Tama ba? Kaya ang espiritu natin hindi makakapenetrate, mga kapatid, no? Sa kahulugan ng tunay na Diyos. Pero, eto tanong, Pastor, inuunawa ba ng Diyos yung espiritu natin? Opo. Di ba? Meron akong mga kapatid, no? Ibibigay sa inyo na hope, di ba? Bago tayo manalangin ngayon. Sa palagay nyo po, maliligtas ba yung mga mahal nyo sa buhay na hindi alam ang mensahe ng Diyos? Nakamatayan na nila ang kanilang tradisyon at relihiyon at paniniwala. Namatay sila, hindi nila narinig si Jesus. Sige, sa palagay nyo, anong hatol ng Diyos sa kanila? Hindi nga nila narinig eh. Sige mga kapatid. Sige po. Diba? Hahatulan ba natin sila agad-agad? Diba? Hindi nga nila narinig eh. Maraming taong namatay bago dumating si Jesus. Marami namang tao sa mundo bago dumating si Jesus. Sige po. Marami na. Ito, bilyon na ba yung namatay? Bilyon na? Bilyon na. O paano yon? Hindi naman nila narinig. Maniligtas ba sila? Well, mga kapatid, anong sabi ni Pablo? Well, sabi ni Pablo, ang Diyos na aking ipinapangaral, alam niya kung nakinig sila sa moral law na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin mga kapatid ganito, sa mga taong walang Diyos, na namatay sila, di ba, no? Alam niyo may pag-asa sila. Nakinig ba sila sa moral law na inilagay ng Diyos sa kanila? Hindi nila kilala ang tunay na Diyos, eh. Di ba? Nakinig ba sila sa moral law, sa spiritual law na nasa kanila? Kaya mga kapatid, no? Yun nilang yung pag-asa nila. Pero eto, paano yung pastor sa mga naabutan? Tama ba? Na ikaw, umaasa ka pa rin sa morality mo, pero dumating na yung kaligtasan, dumating na si Jesus. So mga kapatid, doon wala tayong ligtas. Kasi po, may dumating na Savior at kailangan tayong makinig doon. Mag-pray tayo mga kapatid. No? Let us pray. Hanggang dito tayo, no, sa pinag-aaralan natin. Okay, manalangin tayo mga kapatid sa araw na ito. Let us pray. Okay, Father, patuloy nyo kaming samahan sa aming pag-aaral po ng Ebanghelyo at nawa Ama, ipaunawa nyo po sa amin ang mahalagang bagay ng inyong salita. Buksan yung puso't isip namin. Dahil mahalaga po na malaman namin ito para makapag-witness kami sa mga tao, dakilang Ama. Matulungan namin ang mga tao na malaman nila ang truth. Kami din po, pinagpaalaman nyo lang. At sino kami para malaman ito? Pero dahil binuksan nyo ang aming unawa, patuloy nyo buksan ang unawa namin, dakilang Ama. Samahan nyo kami sa araw na to. And this is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Praise God. Mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob ay atin pong parangalan ng Panginoon sa lahat ng biyaya niya sa atin, mga kapatid. Let us sing, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Thank you, Lord. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, Manalangin tayo. Dakilang Ama, turuan niyo ang aming mga puso na unawain ang inyong kapahayagan, aming aralin, at maintindihan namin kung ano ang nais niyo pong ipahayag sa pangkasalukuyang panahon dahil malapit na po, Ama, dumating ang Mesaya namin. At nandito na ang mundo na hindi handa sa pagdating ng Mesaya. Pero ang sabi ng mga hula na tuturuan niya ang mga tao na makilala ang tunay na Diyos. Makilala kayo kung sino kayo. Dakilang Ama, magkakaroon ng grand preaching at teaching sa mundo. Naniniwala kami na ngayon pa lang po ay sinisimulan nyo na to sa mga anak nyo. Gamitin nyo po kaming lahat na maunawaan namin ito dahil, Ama, nandito kami sa isang kontinente na maraming relihiyon at pananaw at kultura. Para maipakilala namin ang tagapagligtas ay isang mahirap na gawain dahil ang tao po ay may iba't ibang paniniwala. Pero Ama, kung kami po ay handa na ibahagi ng may kapakumbabaan sa mga handang makinig ang inyong salita, naniniwala kami, Father, na gagawin nyo kaming kasangkapan ng biyaya. Ang inyong mga anak, sa panahong ito, para malaman namin kung sino kayo. Dakilang Ama, buksan nyo ang aming unawa sa mga katotohanan ng pananampalataya. Samahan nyo kami, gabayan nyo kami. Ito ang aming panalangin. Sa Diyos na tumawag sa atin sa karunungan at biyaya, samahan niya tayo, palakasin niya tayo, ngayon at hanggang sa muling pagdating ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, upang ang lahat ay kanyang hatulan. Samahan niya tayo. Amen, amen, at amen. Purihin ang Diyos. Mapagpalang araw po sa atin.
Ano nangyari sa ano? Sa Tell me, video? Naurong palang video.